may anak si Michelle. So what are you worried about? Baka ako ang ama. First things first, kailangan mo munang alamin ang totoo. What makes you think na ikaw ang ama ng anak ko? Bakit? Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng anak sa ibang lalaki? Sino ang ama? I don't have to tell you every single detail. At kung ano man ang nangyari sa akin, pagkatapos mo kong iwan, labas ka na doon. Hindi kasi ako kumbinsido sa sinasabi niya. Parang hindi ako naniniwala eh. Why would she lie to you? Gulo lang kapag umamin ako sa kanya. Ayoko na siyang papasukin sa buhay ko, tapos. Patay na anak mo! Patay na siya! Hindi patay ang anak ko, nagsisinungaling ka lang! Ano ba talaga nalalaman mo sa anak ni Michelle? Wala nga! Hindi ko sila titigilan hanggat hindi nila nababalik sa akin ang anak ko. Ano gusto mo gawin? Samahan mo ko sa kanila. Tulungan mo kong paaminin sila kung nasa ng anak ko. Nakita ko po umalis kanina, dala po yung mga gamit nila. Kung wala talagang tinatago yung mga yun, ba't sila bigla nawala? Kaya nga gusto ko i-trace nyo kung saan pumunta yung mga hayop na yun. May nakita kong bakanting lugar sa may bungad. Bahala ko sana magnegosyo. Kikita ba tayo dyan? Alam mo na ng sugal, Kapitan. Easy money yan, kaya patok agad sa mga tao. Ang daming pera, Jopit! Saan ka nag-racket? Sa pasugalan, yung video karera. Kailan ba kayo natutong magsugal? Hindi racket o trabaho ang pagsusugal. Ang tawag dyan ay bisyo. Huwag ko lang sanang mababalitaan na nalulung na rin si Ellie dyan. Kap, alam niyo po ba yung tungkol sa pasugalan niya sa may bungad? May ganun? Buti sinabi mo sa akin. Doon silang lahat, mga bata, lahat. I'll see what I can do. Salamat ka pala. Sige. Maaasahan talaga kita. Siya nga pala, Father. I just thought na I would share this with you, pero may update na tungkol dun sa anak ni Michelle. Patay na raw yung bata. Ma'am Michelle, may bisita po kayo. Anong ginagawa mo dito? Sinabi sa akin ni Jude kung ano nangyayari sa anak ko. Nabanggit din ba niya sa'yo na hindi ako naniniwalang patay na ang anak ko? Michelle, karapatan mong paniwalaan kung ang gusto mong paniwalaan. Nagpunta ka ba dito para lang sabihin sa akin yan? Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. How could you say that? Kamusta na ako? Paano magiging maayos ang lagay ko, Kokoy? I've been looking for my son for so many years. Tapos biglang sasabihin sa akin, patay na siya. Biglang sasabihin sa akin, expecting me to just accept it. Hindi ganun kadali yun. Hindi ko matatanggap yun. So to answer your question, Kokoy, no. I'm not okay. Hindi maayos ang lagay ng buhay ko at hindi magiging maayos ang lagay ng buhay ko hanggat hindi ko nahanap yung anak ko. Satisfied now? I'm sorry. You should be. Why? Bakit? Dahil wala ka doon.
Wala ka nung nangyari lahat ng yun. Anong wala? Anong sinasabi mo? Michelle, ano sinasabi mo? Kokoy, kung hindi mo ko iniwan, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Ang alin? Sana hindi ko iniwan ang anak ko kay Lisa. Sana hindi siya napabayaan. Sana hindi siya nawawala hanggang ngayon. Michelle, what do you say? Hindi kita maintindihan. Ano ba sinasabi mo? Don't you still get it, Kokoy? Ikaw ang ama ng anak ko. Ikaw! Kaanak tayo. Buntis ako nung nalaman kong magpapari ka. Ayoko guluhin yung buhay mo noon, kaya hindi ko sinabi. Mag-isa lang ako noon, Kokoy. Itinakwil ako ng lola ko. I tried so hard to make ends meet for my baby and I. Pero hindi ko talaga kinaya. Hanggang sa nagkaroon ng opportunity na magtrabaho ako dito sa Manila. Nangako yung kaibigan kong si Lisa na aalagaan niya yung anak ko para sa akin. Pero hindi yun yung nangyari. Nagpabaya siya. Pinabayaan niya yung anak ko. Pinabayaan niyang mawala sa kanya yung anak ko. I'm sorry. Michelle, I'm sorry. Sorry kung wala ako doon para sa'yo ng mga panahon na yun. Alam ng Diyos araw-araw kung gaano ako nagsisisi sa ginawa ko. Michelle, I'm sorry. Ano mo pa pwede natin gawin? Tutulungan kita, Michelle, ah. Na-report na ni Jude sa mga pulis ang nangyari. Hinahanap na rin ng mga tao niya ngayon sina Lisa. Hindi ko na alam kung paano ka makakatulong, Kokoy, dahil kahit ako hindi ko alam kung saan ako magsisimula. It's just so frustrating na akala ko nung nakita ko na si Lisa, makikita ko na rin ang anak ko. Pero hindi pa rin pala. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Michelle, kung nasaan man ang anak natin, sigurado ako hindi siya pababayaan ng Diyos. Kung nasaan mo sa sigurado, ibabalik siya sa atin. Naniniwala ako doon.
Rap. Ano ba sa atin? Sabihan lang kita. Nasisilip na kasi ng parish priest namin ng pasugalan mo. Kapitan naman. Akala ko ba ikaw bahala sa mga istorbo? Ako ang bahala. Nawarningan lang kita. Kaya ako ko sa'yo, hinay-hinay na lang muna tayo. Kuya Jess, sana po magustuhan ni Teacher Michelle yung regalo namin sa kanya. Tsaka sana po, i-bless niyo siya na huwag na po umiyak. Alam ko naman, Father, na inaalagaan ng Diyos ang anak ko. Masakit lang, hindi ko man lang alam kung nasan siya. Hindi ko man siya nahawakan. Masakit, Father. I'm very sorry for your pain, Kokoy. Pero sana maintindihan mo na that this is the consequence of your decisions in the past. I mean, you may have God's forgiveness, but you still have to live with the results of those choices. Naintindihan ko naman, Father. Sana lang. Tapos binigyan niya kami ni Michelle ng pagkakataon na mayakap na lang yung anak namin. Masabi ko na mahal ko siya. That's the beautiful thing about God, Kokoy. He honors our choices when we come to Him with broken and humble hearts. Look, trust that the Lord will give you back your son. Okay? Hang in there. Pwede na yan? May gusto ka pa? Okay. Aling Beba, ang pabili ko ng suka. Suka? Nagbabait-baitan para matakpan ng kalandian niya. Ano yan, Dora? Ano yung naririnig ko? Ha? Eh, totoo naman eh. Kitang-kita ko kaya kung paano siya makipaglandian sa ex-boyfriend niya. Mother, very conservative na tao yan si Aling Noemi. Kakaloka ka, Dora, ha? Imposible yung pinagsasabi mo sa pagkakakilala ko sa tao. Hindi imposible. Nakita ko talaga. Alam nyo, nakita ko talaga. Naniniwala ako na kaya siya nakipaghiwalay kay Simon para malaya siya makipaglampungan sa boyfriend niya. Nakakaloka ka, Dora. Ikaw ba talaga, Dora, hindi titigil? Kasi di ba nung huli tayo nag-usap, kala ko malinaw na eh, na ayokong pinagchichismisan ako. Eh bakit sige ka pa rin na sige? Ano, nananadya ka ba? Ha? Nananadya ka ba? Ay, ang talaga naman ako. Dora! Hindi nga kayo. Dora, sa tayo! Ay! Dora, ha? Sinasabi ko sa'yo, isang beses pa kitang makita ulit na pinagchichismisan ako. Hindi lang inaabutin mo sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo! Ay!
ikaw, Dora. Kasi naman, Dora, yung bunganga mo, hindi mo marunong may tigil eh! Ay, talaga, tumigil kasi. Kaloka! Ayos ka na nga. Halika naman dito. Halika dito. Halika, calm down. Okay, kalma ka. Okay, Teka lang, ha? Eh, hindi ko naman talaga maintindihan kung anong nakain mo at nakipagmano-mano ka dun kila Timo. Eh, mga gladiator yung mga yun. Ay, Dito lang. ay, siya naman may nauna eh. Masyadong pikon. Paano hindi kayo magkakapikunan? Eh, nakipagsigol ka sa mga loko na yun. Ano ba ginagawa mo at gusto mo magkaroon ng malaking pera? Anak, pwede ka naman humingi sa akin ng pera pag kailangan mo, di ba? Makiusap na bata ito. Nakakahiya eh. Sagot niyo na pag-aaral ko. Pati ba ng pang-date, sasagutin niyo pa? Diyos ko po, date. Kung talagang kailangan mo ng pera, Ellie, eh, ibang paraan ang gawin mo. Yung matino, huwag naman yung sugal. Kunay. Ha? Sapagkat yung sugal, walang idudulot na mabuti sa'yo yan. Tandaan mo yan, ha? Kunay. Iko. Tensya na, hindi na mauulit. Eh talaga hindi na mauulit. Tigilan mo yung mga kalukuhan mo na yan, ha? Bata ito. Pera na pala, problema. Daan lang. Kung kasi ito ginagawa sa sarili mo, hindi nakakabuti to. It's not good. I'm sorry, Daan Jude. na, ha? I'm sorry I'm such a mess. Tita Michelle! Nagustuhan niyo po ba? Kayo po yung babae. At yung Angel po, yung baby mo. Sabi po kasi sa akin ni Nanay noon na lahat ng mga bata, basta po mabait, Angel na po. Kaya po, Angel yung baby niyo. Kaya po may pakpak siya, lilipad po siya papunta sa'yo. Kaya, huwag ka na po umiyak, Teacher Michelle. Kasi po, kasama niyo anak niyo. Kahit hindi mo siya nakikita. Ginagawa mo? Ayan, gamitin na si Ninong pare ko eh. Ano? Nagda-drums ka lang ba para sa akin? Para ganito? Umiti ako? Opo, kasi po, hindi po kasi kayo umihiti eh. Naisip ko kasi yung anak ni Teacher Michelle mo. Kaya nalulungkot ako. Alam mo? Siguro mga kasing laki mo siya siguro ngayon kung nandito siya. Siguro po parehas kami makulit. Malamang! At cute. Ba, cute ka ba? Cute na cute. Pero po, wag na po kayong malungkot ng pare ko eh. Kasi po, mahanap din naman po yung anak ni Teacher Michelle. Pero po, habang wala siya, nandito naman po ako, no? Pasasayan ko po kayong dalawa ni Teacher Michelle. Maya, tuwa nga kita. Mali ginagawa mo kanina. Dito mo tinatamaan sa gilid eh. Dapat sa gitna. Oo, oo. Gitna. Pero na, dito sa gitna.
paano yung hawak? Tinuro ko sa'yo. Pwedeng ganyan. Para... Tama talaga yung ginawa mo dun sa chismosang Dora na yun. Dapat sa bibig nun tinatapalan para mawala yung intriga sa buhay. Parang hindi nga tama na pinatulan ko siya eh. Siguro sa tagal ng pakikisama ko kay Simon, ayan, nahawa na ako, palaaway na rin ako. Ay, itodo mo na yung paghiwalay mo sa asawa mo. Hindi ko talaga bet si Simon sa'yo. Si Matthew na lang kasi. Ate, pero bigay nga pala ni Matthew. Baka daw makatulong sa'yo para hindi ka naiyak ng iyak. Oh, huwag ka nang magpapakipot dyan. Sweet-sweet na nga ng tao sa'yo eh. Sige na, tanggapin mo na. Kaya ako nagchichismis eh. Meron pang nalalaman pabula-bulaklak. Anong magagawa mo eh? Type ka ng tao. Hindi ako type noon. Magkaibigan lang kami. Ang showbiz ng sagot eh. Sige, aayawan mo yan, aagawin ko sa yung boylet na yun. O yan ang agawin. Sa akin ka lang, no? Che, tinik nga ng bulaklak, hindi mo maibigay sa akin. Magi naman. Bibigay ko naman sa'yo eh. Gusto mo kahit isang garden pa eh. Ipon-ipon lang muna tayo. Ipon-ipon? Ilaman ka nga ng pasugalan. Diyan ka na nga. Magi naman. Babago na nga yung tao eh. Mababali kahit magpamali-mali. Parang pising hinabi, ikaw ay laging kasali. Pag mataas hihilahin, pag malalim maakayin, isa lang ang dapat mong gawin. Tawagin, sabay nating daanan ng buhay. Kahit bako-bako, ito ang tatandaan mo. Palaging narito ako, pare ko. Huwag ka nang mag-alinlangan, di kita papabayaan. Sagot kita, kaibigan. Pads, pinapasok ko na. Init sa labas eh. sige. So, pakihandaan na lang yung para sa misa. Okay. Yung blue, Okay. Kokoy. Anong paglilingkod ko sa'yo? Ano to? Oh. Dami Para saan to? May nagpapabigay sa inyo, Father. Para sana sa pananahimik niyo yan tungkol sa pasugalan. Oh. Ganun ba? Okay lang. Pero, pakisabi na lang sa boss mo o kung sino man na nagpapabigay na hindi kasi ako nadadaan sa mga ganito. Alam mo, isa lang kasi yung hangarin ko eh. Yun ay mapabuti yung buhay ng mga taga-pinagpala. Kaya kung kinakailangang isa-isahin ko yung mga taong nasa likod niyang illegal na pasugalan yan, gagawin ko. Kaya alam mo, pre, kapatid, nasa akin ay mga listahan yan eh. Alam ko na isa-isa kung sino yung mga yon. Pero naniniwala rin ako sa batas. Kaya may tiwala ako na ma-actionan nila yung bagay na yan sa oras na maibigay ko sa kanila yung listahan yun. Kaya ito, isoli mo na sa boss mo. Siya nga pala, may misa kami rito mamaya. Baka gusto mong sumama. Sige po, Father. Pagka ako'y narito. Salamat, Kap. Maaasahan ka talaga. Mabuhay si Father Kokoy! Buwisit kasi ang gagong Father Kokoy na yan eh. Masyadong mahangin. Saka na lang tayo magbukas ulit. Ang lagay. Basta na lang ako tutupi sa kanya. Sinira mo yung diskarte nila eh. I know how these people think, you know? Ano yung sabihin? What if they make this kind of rest back thing and, I'm scared for you. Hello? Sana simbahan lang ang pinakikialaman mo, Father. Sino to? Paano yan, Father? Sa simenteryo na ang tuloy mo. Father! Pag mataas hihilahin, pag malalim maakayin, isa lang
ang dapat mong gawin. Tawagin sabay nating daanan ng buhay. Kahit bako-bako, ito ang tatandaan mo. Palaging narito ako, pare ko.